So magandang gabi po muli sa ating lahat. So sa gabing pong ito, ating pong tatalakayin ng ika-89 hanggang 90 na tanong at sagot sa Westminster Shorter Catechism. So bigyan ko lang po kayo ng briefing sa mga tanong at sagot na ito. Ang ika-89 at ika-90 na tanong at sagot sa Westminster Shorter Catechism ay nagtuturo na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Sa pamamagitan ng patnubay nito, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, gabay sa tamang pamumuhay, at lakas upang makapamuhay ng matagumpay ayon sa kalooban ng Diyos. So basahin po natin sabay-sabay ang ika-89 na tanong. Paano nagiging mabisa ang salita ng Diyos sa kaligtasan? Sabay-sabay din po natin basahin ang sagot. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagiging mabisang kasangkapan sa pagbabasa at lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos upang kumbinsihin at akayin sa pagsisisi at pagbabalik loob ang mga makasalanan at upang patuloy silang patatagin, lumagos sa kabanalan at kaginhawahan sa pamamagitan ng pananampalataya tungo sa kaligtasan. Amen. So, ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Amen po ba? Ngunit, ang tunay na pagbabago sa puso ng tao ay nagmumula sa gawain ng Espiritu Santo. So, hindi sapat na marinig lamang natin ang Biblia o kabisaduhin lamang ang mga talata nito. Maraming tao ang nakakarinig ng mensahe ng Diyos, ngunit hindi lahat ay tumutugon ng may pananampalataya. Ang dahilan ay ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay buhay sa salita upang ito ay maunawaan, paniwalaan, at maisabuhay. Amen? Kung wala po ang banal na Espiritu, kahit po mag-aral pa tayo ng salita ng Diyos, kung hindi naroon ang presensya ng banal na Espiritu, ay itong parang wala lang. So kapag kumikilos ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita, binubuksan niya ang ating isip upang maunawaan ang katotohanan ng Diyos. Kinukumbinsin niya tayo tungkol sa ating mga kasalanan. Diba? Nire-rebuke tayo ng salita ng Diyos. Nakikita natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Pinapakumbaba niya tayo. Inaamin natin ang ating pangangailangan sa Diyos at tumitigil sa pagtitiwala sa sariling kabutihan. Inaakay niya tayo kay Kristo. Hindi lamang natin nalalaman kung sino si Jesus, kundi nagtitiwala tayo sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pinapatibay din niya ang ating pananampalataya. Habang patuloy nating naririnig ang salita ng Diyos, lalo tayong lumalago sa kabanalan, sa pag-asa at kagalakan sa gitna ng mga pagsubok. So tunay na napakahalaga maging pundasyon ang salita ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay. Amen? At pinapakita rin dito na mahalaga ang salita ng Diyos, of course, kung ang presensya ng banal na Espiritu ay nasa sa iyo. Amen? So mapapansin po natin, kanina sa sagot, may emphasize po doon, yung lalo na sa pangangaral ng salita. So sabi doon, hindi nito minamaliit ang personal na pagbabasa ng Biblia, sa halip, pinapakita nito ang itinalaga talaga ng Diyos ang tapat na pangangaral sa kanyang salita bilang pangunahing paraan upang akayin at palaguin ang kanyang mga nilikha. Amen. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon dahil sa biyaya niya, tayo ay pinagkalooban niya ng kanyang banal na salita at banal na Espiritu. Amen. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, yun ay tanging handog niya sa atin, tayong mga nilikha niya. So sa tuwing tayo po ba ay nagbabasa ng salita ng Diyos, paano po ba natin nihahanda ang ating mga sarili? So lahat po tayo ay nagawa ng a chapter a day. Nagbabasa tayo ng Bible. We have actually our different time of meditation. Depende sa time niyo, di ba ho? So paano po ba natin nihahanda ang ating mga sarili bago tayo tuwing magbabasa tayo ng salita ng Diyos? Di ba? Una po natin ginagawa is manalangin bago magbasa o makinig sa pangangaral ng salita. Huwag umasa lamang sa sariling talino, hingi ng gabay ng Espiritu Santo, dumalo ng tapat sa pagsamba at makinig ng may bukas sa puso. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka na nga absent, kapatid.
tumingin kayo sa katabi nyo habang sinasabi nyo yon. Okay? At isabuhay ang anumang itinuturo ng Diyos sa kanyang salita. So makikita natin, actually alam na natin to sa pang-araw-araw nating pag-meditate, paghahanda ng ating sarili kapag tayo po ay magbabasa o makikinig ng salita ng Diyos, hindi ho ba? First, of course, you have to pray and ask for the presence of the Holy Spirit. And then as we meditate, as we read about it, let's not lean on our own understanding, bagkus umasa tayo sa kakayahan ng ating Panginoon, sa katalinuhan ng Panginoon. And of course, for you to grow, you have to attend our prayer services, even ang ating Sunday worship service. At pinakamahalaga po is application. Isabuhay po natin kung ano man ang tinuro o natutunan natin sa kanyang salita. Amen. Basahin po natin sabay-sabay sa Roma chapter 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Basahin po natin sa Hebreo chapter 4 verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa mga kabilay may talim, ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasuan at buto at nakakaalam balak ng puso. Sundan po natin sa Roma chapter 1 verse 16. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Amen. Kaya naman, ang pinakamahalagang misyon ng mga Kristiyano ay ipangaral at ituro ang salita ng Diyos sa sanlibutan kaysa sa ibang mabubuting gawa. Diba yan po yung the Great Commission natin bilang Kristiyano, diba? Na ipamahagi natin, yun yung tanging mission natin is ipangaral, ituro ang salita ng Diyos. So kung paano po natin yan nagagawa kung tayo mismo is walang foundation in regards of the Word of God? So ang tinuturo sa atin dito kung paano nagiging mabisa ang salita ng Diyos sa kaligtasan, dapat maranasan po muna natin yon. Kasi paano po natin magagawa ang ating misyon kung tayo mismo hindi natin nararanasan yon? Paano natin ibabahagi at paano ito magiging mabisa sa papatungo sa kaligtasan kung tayo mismo hindi natin siya na-receive? Di ba ho? Amen. So, ito po yung mga dapat nating isipin. Pero kailangan nating isipin na kung bakit hindi lahat ay tumatanggap ng kaligtasan sa oras na ipinapangaral ang salita ng Diyos. Hindi ba ho, recently lang, karoon tayo ng servants of God, ng evangelism. At yung experience natin tuwing nag-evangelize po tayo is, of course, may mga rejections tayo nararanasan dyan. Hindi lahat, during that time na binabahagi mo ang salita ng Diyos, hindi lahat tumatanggap. Amen? Kailangan nating isipin kung bakit hindi lahat tumatanggap ng kaligtasan sa oras na ipinapangaral ang salita ng Diyos. Ang sagot ay dapat kailangan may pagkilos ng Espiritu Santo sa oras na maibalita ang salita ng Diyos. Amen? Sapagkat kahit ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, ang mga taong spiritual na bulag ay hindi pwedeng mananampalataya sa salita ng Diyos. Hindi nila yon maririnig, hindi nila yon marireceive kung sila ay bulag spiritually. Sabi dito sa Juan chapter 6 verse 63, basahin po natin. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Amen. So dahil dito, mahalagang ibahagi at ipangaral natin ang salita ng Diyos sa ating mga pamilya, sa ating mga kapwa, na kaakibat ng panalangin, laging may panalangin upang kumilos ang Espiritu Santo sa puso ng mga tao. Sa pamamagitan nito, sila ay magsisisi, tatanggap sa kaligtasan at namumuhay ng matuwid at mapayapa sa ilalim ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito ang isa sa pinakamahalagang misyon nating mga Kristiyano, higit pa sa mga panlabas na gawain mabuti lamang. So pinakamahalaga ito, hindi sapat na mabuti lang tayong tao. Hindi sapat na nakikitaan lamang tayo ng kabutihan ng kapwa natin, ng pamilya nyo, or kung saan man kayo naroon.
Dapat natin, ang pinaka-goal natin is ipangaral ang salita ng Diyos bilang mission natin mga Kristiyano. Pero, paalala po muli natin sa ating mga sarili na hindi tayo magtatagumpay, na hindi magiging mabisa ang salita ng Diyos tungo sa kaligtasan kung tayo po mismo ay kulang doon. Amen? Kaya, paalalahanan niyo ulit yung katabi niyo, kapatid, huwag ka na nga absent. Sa 1 chapter a day, sa prayer meeting, at sa Sunday worship. Amen. Tayo po'y dumako sa ika-19 na tanong at sagot sa Westminster Shorter Catechism. Basahin po natin ang tanong, paano dapat basahin at pakinggan ang salita ng Diyos upang ito ay maging mabisang kasangkapan sa kaligtasan? So this one is morely practical. Practical how we do. Sagot po ay, upang ang salita ng Diyos ay maging mabisang kasangkapan sa kaligtasan, kailangan natin itong pagtuunan ng pansin ng may kasipagan, paghahanda at panalangin, tanggapin ito ng may pananampalataya at pag-ibig, itago ito sa ating puso at isabuhay ito sa ating pamumuhay. Amen. So, hindi lamang mahalaga ang pakikinig sa salita ng Diyos. Mahalaga rin ang tamang saloobin sa pakikinig at pagbasa nito. Ang Biblia ay hindi ordinaryong aklat. Amen? Ito ay buhay na salita ng Diyos na nais magbago ng ating isip, puso at pamumuhay. So narito po ang mga dapat nating maging saloobin bilang isang mananampalataya. So first, basahin at pakinggan ng may kasipagan. Ang pag-aaral ng Biblia ay hindi pa minsan-minsan lamang. Kaya po tayo, ang practice po ng ating church is we have a chapter a day. Ibig sabihin, araw-araw. Hindi yan paminsan-minsan lamang. Ang pag-aaral ng Biblia ay hindi paminsan-minsan lamang. Amen? Tulad ng pagkain natin sa pang-araw-araw. Di ba kailangan natin kumain araw-araw? Ganun din po tayo dapat sa ating spiritual. Kailangan regular din po nating pinapakain ng ating espiritu ng salita ng Diyos. Amen. Number 2, ihanda ang sarili sa panalangin. Yan. So bago magbasa o makinig ng pangangaral or ng Biblia, humingi tayo ng bukas na puso at malinaw na pag-unawa. Ang Espiritu Santo ang tunay na guro ng nagpapaliwanag ng kanyang salita. So there are times po, di ba, na-encounter natin personally, kapag tayo po nagme-meditate, meron tayong mga parts sa chapter na hindi natin maintindihan. Di ba ho? So bakit kahit paulit-ulitin ko na yan, hindi ko pa rin siya maintindihan. Bakit? Maybe you have to pray more. Ask the Holy Spirit to guide you. Gabayan ka upang tunay nating maunawaan at maintindihan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Number 3, tanggapin ito ng may pananampalataya at pag-ibig. So, hindi sapat na kilalanin lamang na totoo ang Biblia. Dapat natin itong paniwalaan, mahalin at hayaan itong maging gabay sa ating mga desisyon sa pamumuhay. So, ayan, hindi lang dahil sinabi ni Pastor na magbasa tayo araw-araw, ng chapter a day o gumawa ng daily devotion is dahil lang doon. Kailangan mo itong mahalin. Kailangan mo itong paniwalaan. Kailangan mong hayaang maging gabay mo to sa bawat desisyon mo sa buhay. Amen? Hindi lang, okay, tapos na ako mag-devotion today. Okay na ako. All my decisions, ako nang bahala. Hindi po ganon. For sure, naranasan natin na habang binabasa natin is nakaka-relate tayo sa mensahe ng Biblia. Amen? There are most of the times na talagang ginagawid tayo ng Panginoon through the Bible, na parang nasasabi natin na, grabe si Lord, no? Grabe yung chapter ngayon. Sobrang nakaka-relate ako sa nararanasan ko ngayon. Minsan masasabi natin yon. Nakikita natin kung paano kumilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Nakikita natin na ginagabayan niya tayo na, oo, tama, manampalataya lang ako, patuloy akong magtiwala, huwag akong bibitaw sa Panginoon. Amen? Amen. Next is, itago ito sa puso. Baka misinterpret nyo ito ha, hindi ibig sabihin itago, sige Ate Kim, tatago ko na lang yung Bible ko. Anyway, andito naman siya. Hindi po ganon.
Itago ito sa puso. Ang salita ng Diyos ay dapat manatili sa ating isipan at puso. Kapag isinasaulo, pinag-iisipan at binubulay-bulay natin ito, nagiging sandigan natin ito laban sa tukso at sa mga pagsubok. So ako ay actually hanga sa mga members natin na talagang ang talas ng memorya when it comes to memory verse. So I hope and do pray na hindi lang natin ito basta-basta sa ulo, bagkos maging sandigan din natin ito, pagbulay-bulayan din natin ito sa bawat araw natin laban sa mga pagsubok natin sa buhay. Maging paalala ito, since you memorize it on your own, maging paalala iyon sa tuwing may problemang darating o pagsubok man sa inyong buhay, maging paalala iyon na may pag-asa sa ating Panginoong Jesus. Amen. Lastly, sa buhay ito, ang tunay na layunin ng Biblia ay hindi lamang dagdagan ang ating kaalaman, kundi baguhin ang ating buhay. Ang isang taong tunay na nakikinig sa Diyos ay makikita sa kanyang pagsunod, pag-ibig, pagpapatawad, kabanalan at paglilingkod. So, isa buhay ito. Ito yung pinaka-critical part Alam natin yung lahat, yung 1 to 4. And then, isa buhay ito. Minsan nahihirapan tayong ipakita yon. Hindi ho ba? Sabi po dito, ang isang taong tunay na nakikinig sa Diyos ay makikita sa kanyang pagsunod, sa kanyang paggawa, sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, na may pag-ibig, na may pagpapatawad, kabanalan at paglilingkod. Amen. So, nawa, lahat po tayo ay nakakasunod sa mga bagay na iyon. So, kita rin po natin dito na kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at ang ating tugon ay ang lumapit dito ng may panalangin, pananampalataya, pag-ibig at pagsunod. Sa ganitong paraan, ang salita ng Diyos ay hindi lamang nananatiling kaalaman sa ating isipan, kundi nagiging buhay na katotohanang humuhubog sa atin buong pagkatao para sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat ng paghubog, lahat ng biyayang bigay ng ating Panginoon, iyon ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Amen? May tanong po ako, mahal ba natin ang Panginoon? Mahal ba natin ang Panginoon? Di ba dapat amen? Malakas dapat. Pag kayo sinasabihan nyo ng I love you ang isang tao, super proud kayo. Dapat ganun din tayo pag sinasabi nating amen, mahal natin ang Panginoon. So mga kapatid, dahil sinasabi natin na mahal natin ang ating Panginoon, nararapat lamang na bigyan natin ng masusing pansin ang kanyang salita. Huwag natin itong i-compromise. Huwag natin itong basta-basta lang gawing parang ordinaryo lang o routine lang sa ating pamumuhay. Okay? Bigyan natin ito ng masusing pansin, ihanda natin ang ating sarili sa pamamagitan ng panalangin at tanggapin ito ng may pananampalataya at pag-ibig. Pagkatapos itong tanggapin, ingatan natin ito sa ating puso at atin itong isabuhay upang ang ating buhay ay patuloy na mapasailalim sa pagpapala ng ating Diyos. Amen. So sa akin pong conclusion, ang salita ng Diyos ay hindi lamang para mabasa o marinig, kundi ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na ginagamit ng Espiritu Santo upang magligtas at magbago ng buhay. Ito ang gumigising sa makasalanan, umaakay sa pagsisisi, at nagtuturo patungo kay Hesukristo para sa kaligtasan. Kasabay nito, pinapakita rin na ang bisa ng salita ay nakadepende sa tamang pagtanggap nito, na may pananampalataya, may panalangin, may pag-ibig, may kasipagan, at pagsunod sa buhay. Hindi sapat ang kaalaman lamang. Ang tunay na bunga nito ay nakikita sa buhay na nagbabago at namumuhay sa kabanalan at kapayapaan. Sa huli, ang salita ng Diyos ay daan sa Diyos upang ilapit ang tao sa kaligtasan at panatilihin siyang sa isang buhay na matuwid, mapayapa at nakaugat sa kanyang kalooban. So ngayong gabi po, habang tayo po ay narito bilang one body in Christ, patuloy po tayong manalangin. Ipanalangin ninyo ang inyong mga sarili
kung paano natin mabisang magagamit ang salita ng Diyos tungo sa kaligtasan, kung paano nito tayo magagabayan. Hindi lamang para sa ating pangsarili, kundi kung paano na rin natin siya maibabahagi sa ating kapwa, maging sa ating pamilya, o sa mga sa sanlibutan.